Uy, tingnan mo bilis. Siya talaga ang bida. Hi. Uwi na tayo. May trabaho pa bukas. Bakit nagmamadali? Hindi na nga makasweldo ang boss nyo. Kailangan mo pa bang pumasok? Siyempre naman. Kahit laging talo ang mga puhunan niya. Bilang gintong asistente. Dapat tapat pa rin ako. Sheng, paano kung bumalik ka na lang sa kumpanya nyo? Ay nako, ayoko na. Huwag kang aalis. Hindi pa dumarating ang pinakasikat na kinuha ko. Anong pinakasikat ba? Siya ay... Ang boss ko. Peye. Peye. Boss ko pala ito. Boss, may dokumento po na kailangang pirmahan. Teka lang. Ang boss mo, bakit siya nagtatrabaho rito bilang pinakasikat? Malay ko ba? Aalis na muna ako. Uy, hintayin mo ako. Ate, ingat ka. Ayos lang ako. Mauna na. Uy, ingat sa bote! Ate, ingat. Ikaw pala, ang nag-udyok sa asawa ko na makipagdiborsyo. Hindi ba? Hindi ko kilala ang asawa mo. Hindi raw? Gumastos siya ng 400,000 sa iyo kahapon. Pareho lang tayong tuso rito. Huwag mo akong daanin sa lokohan. Lagot na. Nakita ko ang nakakahiyang sandali ng boss ko. Kapag nalaman niya ito, kailangan ko nang magbitiw agad. Huwag mong gamitin ang bastos mong isip para husgahan ng iba. Ang iba ay nandito para maglibang. Nandito ako para kumita. Hindi ako naninira ng pamilya. Tara na! Sige. Ingat. Ikaw ay? Umalis ka rito. Kapag nakialam ka pa, bubugbugin din kita. Walang kinalaman siya rito. Nagpapakabayani ka ha? Gusto mo bang basagin ko ang ulo mo ng bote? Krimen ng panggugulo ay may parusang 3 taon. Kumpleto ang ebidensya. Sumunod ka na lang sa akin. Tingnan nyo, may mag-aaway yata. Kumanda ka sa akin. Salamat kanina. Sana hindi niya ako makilala. Sana hindi niya ako makilala. Nagkita na ba tayo? Sa kung saan? Parang pamilyar. Ang mukha mo. Kamukha mo siya. Ate, siya ang nang-aapi sa akin. Binigyan mo siya ng 400,000 dolyar kahapon. Ngayon ay pinagsasabihan na niya ako. Ate, ipaghiganti mo naman ako. Ikaw pala iyan. IMP. Sige, paano mo gustong parusahan ko siya? Dilaan niya ang alak sa sahig. O kaya pagbayarin mo siya. Pumili ka sa dalawa. 400,000 dolyar ang alak ko. Kaya ba niyang bayaran? Maliban na lang. Kung lilinisin niya. Teka lang. Dilaan niya hanggang luminis. Huwag kang galaw. Sige na. Ako na ang magbabayad. Ikaw ba si Miss Shen? Hindi ba siya ang senyorita ng grupong Shen sa lungsod ng yun? Ayaw mong mawala ang alaga mo, kaya binayaran mo ang kalayaan niya. Gaya ng dati. 10% ang interes. Kung ganoon, pasensya na po sa inyo. Aalis na kami. Hala, sandali lang ate. Bilis umalis na kayo. Ate. Salamat sa iyo. Babayaran ko rin ang pera.
Tara. Isasama kita. Para magsaya. Hubarin mo ang damit mo. Talento lang ang binebenta ko. Huwag mo akong pilitin. Anong iniisip mo? Magkakasakit ka sa basang damit. Tsaka, gusto ko sa mature. Hindi sa batang tulad mo. Mukha ka lang namang mas matanda sa akin. Paano ako naging bata? 20 taong gulang ang tanda ko sa'yo. Pwede na kitang maging nanay. Maging mabait ka. Tawagin mo akong nanay. At hindi ko na pababayaran ng 400,000. Kahit ibenta ko pa ang kumpanya ko, kaya ko yung bayaran. 200,000 lang ang halaga niyan. Hindi pa rin sapat kahit ibenta mo. Paano mo nalaman kung anong kumpanya ang tinutukoy ko? Ashe. Sikreto ko iyon. Pamilyar ang amoy niya. Ate, ano nga palang pangalan mo? Mukhang hindi niya ako nakilala. Sa susunod nating pagkikita, sasabihin ko sa'yo. Baka wala nang susunod. Dahil sa gulo ngayong araw, hindi na ako papapasukin ni boss. Hindi ba may sarili kang kumpanya? Bakit nagtatrabaho ka pa sa labas? Kasi malulugi na ang kumpanya ko. Kaya naghahanap buhay ako rito. Para may pampasweldo sa mga tao ko. Tuturuan kita kung paano magpatakbo ng kumpanya. Kaya ko ba? Pero sabi ni kuya ko, isa lang akong peste na walang natututunan. Tinatanong lang kita, kung gusto mong matuto, Matututo ako. mahal ang turo ko. Kaya kukuha muna ako ng bayad sa'yo. May mga bagong proyekto tayo ngayon. Ipasa nyo at tingnan nyo ito. Hindi ko alam kung ano na naman ang naisip ni Boss Pay para pahirapan tayo. Boss Pay, parang sinaniban ka yata. Paano ka nakagawa ng ganitong plano? Parang may pag-asa na ang kumpanya natin. Boss, may kinuha ka bang eksperto sa bahay? Ang galing naman ito. Tahimik muna. Ang susunod kong sasabihin ay, ang magpapabuhay muli sa kumpanya, 3 core points. Pasok ng pera, kailangan. Tipid puhunan. Gamitin ang mga resources kaysa sa basta-bastang investment. Kahit mababa ang tubo, ang return ay 85%. 3 buwan lang ay babalik ang pera. Ano naman ang problema sa akin? Ngayon, hindi ito ang oras para sa bagong-bago to. Kailangan mong matuto. Dapat tutukan ang core competitiveness. Kaibahan ang pinaka-importante. Mukhang natututo ka na talaga. Sige, tapos na ang meeting? Ang mga sinabi ko, pag-isipan nyo ng mabuti. Siya, kaya, yung kasama ko kagabi. Asistente Shen. Saan ka pumunta kagabi? Sa hotel ba? Saan ka pumunta kagabi? Sa hotel ba? Anong hotel? Ano ang ginawa ni Boss Pay kagabi? Wala lang. Wala lang. Ay oo nga pala, Boss Pay. Tungkol sa planong nabanggit, may ilang puntos ako sa trabaho na kailangang kumpirmahin sa inyo. Mga puntos sa trabaho. Ito. Una, tungkol sa nabanggit sa meeting na inaasahan kita kada taon. Sana ay makapagbigay si Boss Pay ng basihan ng pinagmulan ng datos. Ang basihan ba? Ito ay... Pangalawa, para maiwasan ang investment risk, gusto ko pang kumpirmahin kay Boss Pay ang tungkol sa risk assessment report at compliance requirements. Panghuli, tungkol sa financial forecast. Boss Pay, maaari mo bang bigyan ako ng paunang calculation sheet? Asistente Shen. Hindi ko masyadong alam ito. Galingan mo, Boss Pay. Naniniwala ako sa iyo. Paano ko malalaman kung paano gawin ito? Pwede ko siyang puntahan. Hindi ko alam kung darating si ate ngayon. Xiaoye, hindi ka naman naka-schedule sa boss. Bakit ka nandito? Hinihintay mo ba yung magandang ate kahapon? Wala kang pakialam! Checks. Ay, hello po ate.
Kumusta ate? Ako si Lu Chao. Add mo ako sa WeChat. Kung sa akin ka magpapareserve, bibigyan kita ng discount. Talaga ba? Di. Ate, ako ba ang pinunta mo rito? Xiaoye, maghintay ka na lang ng customer. Huwag mo kaming istorbohin ni ate. Naghihintay. Sino ba ang hinihintay mo? Ako? Sino pa ba? Yung suki niya? Hindi. Ikaw ang hinihintay ko. Buong araw kitang hinihintay. Ate, ngayong gabi. Ako ba ang pipiliin mo? Si ate ang masusunod. Kung sino ang gusto niya, bakit mo siya pinipilit? Pero pumunta ako rito para sa iyo. Problema mo na iyan. Wala akong pakialam doon. Paano mo ba ako pipiliin, ate? Pwede kang magmakaawa sa akin. Ako? Yung nagmamakaawa. Nag-alinlangan ka. Nagmamakaawa na ako. Ate, wag mo siyang piliin. Wala siyang shift sa boss ngayon. Hindi ito mabibilang sa sales. At may rules ang bar namin. Kaya, Ito. Isama mo sa sales mo. Lumayas ka na. Kanina ka pa. Nag-aalinlangan. Hindi pa ako nagmakaawa kahit kanino. Kaya, Sige na. Pinapatawad na kita. Pag-usapan natin ang totoo. Bakit ako ang pinili mo? ate, pangalawang beses na nating pagkikita. Pero, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Huang Ye ng pamilyang Ye. Kapatid ni Yao Yao Ye. Hindi ba iisa lang ang senyorita ng pamilyang Ye? Anak sa labas ba siya? Huwag mong ibahin ang usapan. Kung ayaw mong sumagot, aalis na ako. Sasabihin ko na, ate, gusto kong matutong magpatakbo ng kumpanya. At gusto ko rin, makuha ang contact details mo. Ang kapal din ng mukha mo. May pambayad ka ba? Pero wala akong maibibigay sa iyo. Gusto ko ng isang batang maangas na poprotekta sa akin. Ikaw, kaya mo ba? Makinig ka ng mabuti. Isang beses ko lang sasabihin. Sandali lang, ako ang boss, bakit ako kakabahan? Gusto mo bang kumain? Mukhang yung lalaking nakasuit. Ay guni-guni ko lang pala. Oo nga pala, oras na ba para sa meeting? Tara na. Teka lang. Ganyan lang ba ang isusuot mo? At wala kang dalang kahit ano? Anong dadalhin? Sapat na kung kasama kita. Sandali. Wala ka bang mas formal? O mas mahal na damit? Ang hirap kayang mag-suit. Magpalit ka. Sige na, sige na. Magpapalit na ako. Ngayon na. Ito. Paano ba ito gawin? Biglang naging mabait si Asistente Shen. Katulad ni ate, Huang Huang. Pati ang amoy ng pabango niya ay katulad din. Huang Huang Ye. Huang Huang Ye. Ano po ang sinasabi niyo, Boss Peipei? Wala lang po iyon. Sinasabi ko lang na walang kamukha ni Huang Huang Ye. Guni-guni ko lang iyon. Napakabait ni ate Huang Huang para gawin iyon. Huwag ka ng daldal. Tara na.
Kumusta po, Sir Zhao? Ako si Peye ng kumpanya ng Larong Wangwang. Isang karangalan na makatrabaho ang kumpanya nyo. Tingnan mo ito. Ano bang ginagawa ng batang ito? Oo. Basa na ang sigar na ito. Akala ko po ay gusto ni Sir Zhao na itapon ko ito. Sir Zhao, kalma lang po para sa negosyo. Nandito tayo para sa kooperasyon. Bakit hindi mo natingnan ang proposal? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Ubusin mo muna ang alak na ito bago ka magkaroon ng karapatang makipag-usap. Anong balak mo? Ayon kay Sir Zhao, kung hindi ko inumin ang alak na ito, ay walang kooperasyong mangyayari. Tama. Paano ako magtitiwala sa isang lalaking nagtatago sa likod ng babae at ginagawa siyang panangga? Ha 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 ha. Balita ko, ang boss nyo ay laging nalulugi sa investment. Napakamalas talaga. Kung malugi man, kaya naman namin. Pero hindi ko alam kung paano babayaran ng kumpanya nyo ang lugi sa huling proyekto. Pareho lang naman tayo ng sitwasyon. Kaya dapat ay magtulungan tayo sa isa't isa. Kaya itigil mo na ang pananakot at dapat ay tama na iyan. Marami na akong pinagdaanan sa mundong ito. Tapos, hahayaan ko lang na apihin ako ng isang babaeng tulad mo. Masyado na kitang pinagbibigyan. Sir Zhao, natapunan mo na ako? Sapat na ba ang katapatan ko? Kung sa tingin mo ay kulang pa. Kaya ko pang uminom. Isang baso para sa isang tanong? Ano sa tingin mo? O Emp. Uminom ka muna bago magtanong. Una, ang rate ng sira ng inyong makina ay lumampas ba sa 28%? Pangalawa, ang inyong tunay na gastos sa operasyon ay lumampas ba sa budget na 35%? Pangatlo, Sir Joe, maglakas loob ka bang makipagpustahan? Makipagtulungan sa amin sa loob ng 3 buwan, bababa ang rate ng sira sa 8%. Bababa ang gastos sa 40%. Tataas ang kita ng 30%. Kaya naman, ang pakikipagtulungan sa amin ang pinakamahusay. Sa tingin ko, ay maaari nating pag-isipan. Saulado niya ang lahat ng datos na ito. Ginamit pa niya ang bagong usapan na itinuro ko. Magaling na bata. Hinahangaan ko ang iyong tapang. Bukas sa ating opisina, pag-usapan natin ang detalye ng kooperasyon. Masayang pakikipagtulungan? Masayang pakikipagtulungan. Sabi ko na sa iyo, na huwag uminom. Nagmamarunong ka pa rin. Tumawag na tayo ng driver. Wag na dahil ako ay... Ayos lang, pinalitan ko na ang alak ng Sprite. Sheng Sheng. Sheng Sheng. Sabi ko na nga ba, hindi nagkamali si Sheng Sheng. Oo. Lagot, bakit nakita natin sina tita? Hahaha, sino naman ito? Sila ay sina? Dati kong boss si Sir Ning. Ito naman ang bago kong boss. Si Peye, ng Wangwang Teknolohiya. Oh, sige, sige. Dati si Sheng Sheng sa amin ay isa sa pinakamagaling. Boss Pei, bihira ang pagkakataon. Baka pwedeng mag-usap tayo. Sige ba? Halika, Boss Pei. Isang tagay pa para sa iyo. Boss Pei, isa pa nga. Bata pa pero matagumpay na. Halika na. Ang gwapo pa. Ito uubusin ko na. Halika, Boss Pei.
Ilang baso pa lang ito. Malaking negosyante ka pa naman. Huwag mong sabihing mahina ka. Hindi ito Sprite na yon. Huwag kang magpumilit. Kaya ko pa ito. Ako kaya ang pinakamagaling niyang boss. Tama. Inumin mo na, Boss Pay. Asistente Chen. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang bahala sa iyo. Uy, tingnan niyo silang dalawa. Ayos ah. Mahina sa alak si Boss Pei. Itigil na natin ito ngayon. Uy, pinoprotektahan na siya. Naku, Sheng, hindi ka naman ganyan dati. Ako, Uubusin ko ito. Bahala ka na. Hahaha. Ang boss na hindi kayang uminom para sa asistente ay hindi magaling nakasama. Tama. Maaasahan talaga si Boss Pei. Ate, sabi ko nang hindi siya pwede. Ano ba kayo? Itago niyo ito sa magulang, kundi malalagot kayong lahat. Uy, Sheng. Ganoon pa rin si Sheng Sheng. Matigas ang pananalita pero mabait. Mahilig lang talagang manakot. Totoo yan. Halika, uminom tayo. Asistente Shen. Ako. Sinubukan ko naman talaga. Alam ko, Ikaw si Man Sheng Shen. Ikaw ba si Huang Ye? ako. Huwag kang masyadong matalino. Hindi ko pa alam kung paano ka haharapin. Panaginip ba yon? O may nagawa akong hindi dapat? Gising ka na pala. Kagabi ba? Wala naman akong nagawang masama, di ba? Meron kaya? May nagawa akong mali. Nakakahiya ako. Labag ba to sa batas? Makukulong ba ako? Teka muna. Sumayaw ba ako para sa'yo? Kinunan mo ng video. Ako ba talaga? To. Oo, pinilit mong makipagsayaw sa poste. Nang sobrang dikit. Sabi mo pa ikaw ang pinakasikat. At pinipilit mo akong isend ang video. Sa group chat ng kumpanya. Pinakasikat. May sinabi pa ba ako? Sabi mo, Huwag mong hahayaang malaman nila na nagtatrabaho ako bilang kalaro para lang kumita ng pera. Nakakahiya talaga yon. sabi mo pa. Sinasabi mo pa. Ano nga ba iyon? Bakit ko nakalimutan? Mabuti nang nakalimutan. Asistente Shen, salamat kahapon. May gagawin pa sa opisina. Papasok na ako sa trabaho. Ay, oo nga pala. Salamat nga pala kahapon. Kailangang makuha agad ang magandang balita. Sabihin kay Ate Huang. Nagkataon lang ba? Noong tinawagan ko si Ate Huang, tumunog ang phone ni Asistente Shen. Si Asistente Shen kaya si Ate Huang? Asistente Shen? Bakit hindi mo sinasagot? Telemarketer lang. Huwag mo nang pansinin. Akin na. Hello, magandang araw. Ito ang serbisyo ng locksmith. 24 na oras kaming handa. Locksmith. Serbisyo ng locksmith. Bakit niya ako niloko? Asistente Shen. Sa anong sitwasyon mo?
Bibigyan ng iba ng maling numero. Sa taong ayaw mo nang makausap. Paanong hindi na mag-uusap? Napakabait niya sa akin. Hindi pwedeng hindi kami mag-usap. Baka masyado ka lang nag-iisip. Masyado ba akong nag-iisip? Galit ba talaga siya sa akin? Hindi naman siguro galit. Baka may iba lang siyang dahilan. Tama? Baka nagkamali lang ako ng numero kahapon. Tama nga. Siguradong nagkamali lang ako ng numero. Napakabait niya sa akin. Paano niya ako magagawang kamuhian? Asistente Shen, ito salamat sa iyo. Huwag mong kalimutan ang kontrata bukas. Bakit may taong ganito ka-inosente? Habang nagiging ganito siya, lalo akong natatakot sabihin ng totoo. Masayang pakikipagtulungan. Oo, masayang masaya. Sir Zhao, pirmahan na natin ang kontrata. Hehehe. Boss Pei, tungkol sa ating deal, gusto ko pang magdagdag ng isang kondisyon. Ha. Sabihin niyo po. Ang magandang tulad ni Sekretarya Shen ay bihira lang. Pwede bang ibigay si Sekretarya Shen? Ha. Wisit, ito pala ang balak ng matanda. Pero kailangan namin ng pera. Pagbigyan ko na muna siya. Sir Zhao, pirmahan na muna natin ang kontrata. Ha. Sige. Sir Zhao, anong ibig ninyong sabihin doon? Ha. Ang ibig kong sabihin ay samahan niya ako. Ha. Ayan. Boss Pei, huwag kang padalos-dalos. Malinaw ang nasa kontrata. Sa pabrika ng pamilyang Zhou tayo. Iwasan na lang natin siya. Pero sa tingin ko ay hindi ka komportable. Baliw ka na ba? Isa lang naman siyang babaeng mura. Ibabalik ko siya kapag tapos na ako. Sinaktan mo pa ako. Pei. Boss Pei, ang kamay mo. Ayos lang ako. Masyado kang naging padalos-dalos kanina. Marami silang tao sa kumpanya nila. Paano Kaya kung naman, hahayaan ko na lang ba na apihin ka nila? sanay na ako sa mga ganitong bagay. Pero hindi ko papayagan. Asistente Shen, ikaw ang pinakamagaling na asisteng na kilala ko. Walang pwedeng umapi sa'yo. Pati na ako? Paano na Presidente Pei? Ang ating pagtutulungan. Ako? Hindi ko rin alam. Sige na, salamat sa malasakit, Boss Pei. Kung ayaw nilang makipagtulungan, ay lugi nila iyon. Guni-guni ko lang ba ito? Ang ngiti ni Asistente Shen ay kamukhang kamukha ni ate. Pero hindi na pirmahan ang kontrata. Paano na ang sahod sa susunod na buwan? Dapat pala ay, pinirmahan muna natin ang kontrata. Kapag may kontrata na, doon lang magkakaroon ng pampasweldo. Alam ko kung paano ito lulutasin. Uy! Uy, anong ginagawa mo? At ang daming regalo. Wala na bang pampasweldo? Pambayad ba to sa sahod? Boss Pei, hindi mo ba narinig ang kasabihan? Hindi takot sa masamang pinlano to, kundi sa tanga, na nagkaroon ng biglang isip. Tanga, HM. Hindi ako tanga. Nga pala, karaniwan, anong regalo ba ang gusto ni ate? Ha? Hayaan mo na parang wala akong tinanong. Kahit magkamukha sila, hindi ko pwedeng ituring si Asistente Shen na ate. Hindi yun respeto sa kanilang dalawa. I-check ang transaction sa card na to. Anong nangyari? Boss Pei, maraming biniling luxury si senyorito. Mga bag at alahas. Siguro para sa nililigawan niya? Chinek namin. Siya ang senyorita ng pamilyang Shen. Pamilyang Shen. Interesante.
Uy, Asistente Shen. Saan ka pupunta? Hatid na kita. Salamat sa alok, Boss Pei. Ako. Nakakuha na ng taxi. Hi. Mauna na ako. Si Ayon. Ano ang relasyon niya kay Asistente Shen? Si Asistente Shen ba talaga si Huang Huangye? Asistente Shen ba talaga si Huang Huangye? Hindi ko na dapat sila paghaluin. Peye, gumising ka nga. Baka naman, nagkataon lang ang lahat. Sheng, ang batang sinta mo ay napakalambing. Pati sa trabaho ay hatid ka. Ay minsan ang pagiging masyadong malambing ay hindi rin magandang bagay. Kaya mag-ingat ka na lang. Baka sakaling malaman niya ang tungkol sa iyong dalawang mukha. Magiging mahirap na iyan. Sa oras na malaman niya ang lahat, marahil, iyon na ang katapusan ng ating relasyon. Tinuturuan kita, pero parang wala kang interes. Hindi po. Pumunta ako rito para ibigay ang iyong bayad. Bakit mo ako binigyan nito? Una ay, salamat kay Guru Ye sa turong lahat. Pangalawa, sa tingin ko kapag suot mo ito, ay lalo kang gaganda. Napakamahal ito. Hindi ko na alam kung paano kita babayaran. Ate? Kung gayon, maaari mo bang sabihin ang iyong lihim? Lihim. Kung sakali na, si ate at si Asistente Shen ay hindi iisang tao. Hindi sana tutunog ang telepono. Anong nangyari? Boss Pei, nagmamaneho ako. Hindi ako pwedeng sumagot. Masyado lang pala akong nag-isip, si ate at si Asistente Shen. Imposibleng iisang tao lang sila. Ibibigay ko sa iyo ang phone ko. Kapag tumawag sa akin si Peye, ibaba mo agad ang tawag. At gamit ang pagiging asistente ko, sabihin mong hindi pwedeng sumagot. Nabalitaan ko, nawala na ang proyekto niyo sa pamilyang Zhao. Ano na ang plano niyo ngayon? Hindi mabuting tao ang Zhao na yon. May mga bagay na hindi ko matanggap. Kung kailangan kong isuko ang prinsipyo ko para lang matuloy ang pagtutulungang ito, mas mabuting huwag na lang. Pero dahil sinira ko ang usapan, magagalit ba si ate sa kapusukan ko? Nangyari na ang lahat? Huwag ka nang masyadong mag-alala. Sa susunod, baka may mas magandang oportunidad pa. May mga proyekto ba ang pamilyang Ye na pwedeng ibigay kay Peye? Ang mga proyekto ng pamilyang Shen ay hindi pwedeng ibigay. Dahil malalaman ito ng aking mga magulang. Seryoso ka ba, Sheng? Totoo ba talaga ito? Paano mangyayari iyon? Nararamdaman ko lang na may paninindigan siya. At hindi siya dapat malugi ng ganoon. Sige na. Pero, sa tingin ko ang bunso ay parang gusto ka rin? Baka nga hindi na magtatagal? At magtatapat na siya. Huwag mo na nga akong asarin. Nagkakatuwaan lang kaming dalawa. Ang relasyong ito ay dapat nang matapos dito. Ate, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang makita. Ang relasyong ito ay isang pagkakamali simulat sa pool. Pero gusto ko pa itong patagalin. Masyado akong naging sakim. Naawa lang naman ako sa kanya. Paano ba ito nauwi sa panloloko ng damdamin? Pero ang taong gusto niya ay ang misteryosong si Huang Huangye. Hindi ang totoong ako ang gusto niya. Hindi pwede. Dapat ko nang putulin ang ugnayan namin. Hintayin mo ako sa bar ng half awake. Sino ba ang taong ito? Ano ang tinitingnan nyo? Asistente Shen, halika rito. Sinend ni Boss Pei ang litrato sa akin para paimbestigahan ang magandang babaeng ito. Siguradong ito ang dream girl ni Boss Pei, Asistente Shen. Tingnan mo dali. Lagot na. Hindi kaya ito ay... Sana ay wag akong makilala ng lahat.
Sino ba ito? Hindi ko kilala. Si Yao Yao ba talaga ito? Bakit niya iniimbestigahan si Yao Yao? Gusto ba niyang mambabae? Walang hiyang lalaki. Boss Pei. Balita ko ay magtatapat ka. Kung hindi uubra ay matutulungan kita. Wag na, handa na ako. Asistente Shen, paano mo nalamang magtatapat ako ngayong gabi? Makita ang tunay niyang kulay. Hindi ba mabuti iyon? Bakit ako nagkakagito? Magbibitiw na ako. Huwag naman. Kung hindi ka kontento sa sahod, pwede ba natin pag-usapan? Ayoko. Magbibitiw na talaga ako. Ang batang ito, humigit kumulang 1 milyon ang kinita ko sa kanya noong 1 buwan. Hindi ko hahayaang mawala ang katasan na ito. Sige, kung gusto mong umalis, magbayad ka muna ng 100,000 piso na multa lang. Boss Joe, hindi pa kita isinusumbong sa kagawaran ng paggawa dahil wala tayong kontrata. Ikaw, At hindi mo pa binabayaran ang benepisyo ko. anong gusto mong mangyari? Simula sa araw na ito, hindi mo na ako empleyado. Sabihin mo na lang sa iba na tauhan mo ako, pero hindi mo ako pwedeng utusan. Pupunta ako kung saan ko gusto at hindi ko na kailangan ng pera mo. Buwisit na bata. Gusto mo na pala makipagnegosasyon. Wala ka talagang balak umalis. Boss Joe, binababa ko lang naman ang inaasahan mo. Mukhang alam na niya ang sikreto ng pakikipag-usap. Ayaw mo ng pera. Ano bang balak mo? May mahal na akong tao. Kung dito pa rin ako magtatrabaho, baka hindi siya maging masaya. Kaya ko ito ginagawa. Ate, bakit ka nandito? Tara, Ate, anong ginagawa mo rito? Ate, hinahanap mo na naman si Xiao Yeno. Ang swerte niya talaga. Na magustuhan ng isang tulad mo, ate. Hindi gaya ko. Pero ate, hindi siya ganoon kasimple. Huwag kang magpapalin lang sa kanya. kaya, ano bang gusto mong sabihin? Sabi mo kanina, yung palamunin ni Mrs. Shu ay hindi maling tao ang nasaktan. Na si Aye ay kabit ka pa, at siya ang may kasalanan. Tama, ate. At saka, si Aye at si Mrs. Shu ay laging nag-uusap. Kasama niya si Mrs. Shu sa umaga. At sa gabi naman ay kasama mo, ate. Kung sa opisina kaninang umaga, ay multo lang ang nakita kong peye. Baka naniwala pa ako. Kung ganoon, mamatay ka talaga. Ate, bitawan mo ako. Ate, hindi ba nangako ka sa akin na hindi ka maghahanap ng iba? Meron ba? Sa tingin mo, ano ba ang relasyon nating dalawa? Tayo. Wala tayong relasyon. Ate, may nagawa ba akong mali? Saan ba ako nagkulang? Magbabago ako. Napagkamalan lang niya si Huang Huangye bilang ang perpektong kasintahang magliligtas sa kanya. Pero ako si Man Shengshen. Hindi ako pwedeng maging malambot. Hindi ko hahayaang magkamali pa ang relasyong ito. Ang mga matatanda ay namimili lang. Hindi nagbabago ng tao. May mas mabuti naman ako. Hindi pa sapat na iyon. Ate, huwag kang umalis. Saan ba talaga ako nagkulang? Huwag mo akong iwan, please. Alam mo ang ugali ko. Huwag na huwag kong maririnig na naninira ka kay Peye. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Ate, Hindi ko alam kung kumusta si Peye kahapon. Asistente Shen, makakontak mo ba si Boss Pei? Wala ba siya sa opisina? Wala po. 10:30 na. Hindi pa rin siya dumarating. May nangyari kaya talagang masama. Paumanhin, ang numerong tinatawagan ay nakapatay. Mangyaring tumawag muli mamaya. Boss Pei. Boss Pei. Ang init mo. Dadalhin kita sa ospital. ate, oh! Huwag mo akong iwan. Boss Pei, nagkakamali po kayo ng tao. Ate, huwag mo akong kamuhian. Kapamilya, pakibantayan ng swero. Tawagin mo ako kapag paubos na ito. Ano ba ang nagustuhan mo kay Huang Huangye? Kaya ka nagkasakit ng malubha. Kahit na tinulungan ka niya nung una. At tinuruan kang magpatakbo ng kumpanya. Pero lagi ka naman niyang niloloko. Binigo ka niya. Binigyan ka ng maling numero. Sa harap mo mismo. 2 beses siyang pumili ng iba. Pinaglaruan lang niya ang iyong tapat na puso. Peye,
Isa lang siyang mapagpanggap at sinungaling na masamang babae. Ako, ang hihingi ng tawad para sa kanya. Kalimutan mo na siya, pakiusap. Huang Ye. Patawad? Kasalanan ko ang lahat. Ate, huwag mo akong iwanan. Peye. 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 Asistente, Shen. Pasensya na kanina. Nagkamali ba ako ng tao? Wala iyon. Iyong taong binanggit mo, napakahalaga ba niya sa iyo? An siya? Sino ba siya? Huang Ye. Napakahalaga niya. Pero may nagawa akong mali. Itinapon na niya ako. Isang masamang bagay. Ang dami niyang naitulong sa akin. Pero sinira ko pa rin ang deal kay Sir Joe. Bakit mo naman sisisihin ang sarili mo? Hindi mo naiintindihan? Napakagaling ni ate. Marami siyang itinuro sa akin. Pero ako ay talagang walang pag-asa. Hindi ba pwedeng nagsawa agad siya? Hindi siya ganoong tao. At isa pa, kahit pa nagsawa agad siya, hindi ba problema ko rin iyon? Ano ba ang pagkukulang ko? Hindi ba ako sapat para sa kanya? Wala nang oras. Asistente Shen, kailangan kong makuha ang 5 milyong proyekto sa pagpapatunay lang ng kakayahan ko. Papapansin muli ako ni ate. Naku naman, Asistente Shen. Hindi mo naman sinabi na grupong Ye pala ang kalaro natin. Huwag ka nang mareklamo. Sumunod ka sa akin. Bata pa pero matagumpay na si Boss Pei at talagang gwapo pa. Tatay, ano bang mga proyekto mo ngayon? Iba ang balak mo anak. Niloloko mo yata ang tatay mo. Tito, sa totoo lang ay ako. Kung may kailangan ka sa tito mo, sabihin mo lang agad. Tatay, di ba naghahanap ang kumpanya natin ng bagong mga ahente? Tingin ko ang kumpanya ni na Sheng Sheng ay tamang-tama talaga. Sige na, naiintindihan ko na. Salamat po, tatay. Ikaw talaga. Boss Ye, tingnan mo na lang ito. Boss Ye? Ang ibig sabihin ni Boss Pei ay marami kaming inihanda na mga plano para sa inyo. Pumili lang po kayo, Boss Ye. Yung pinadala nyo kanina ay maayos na maayos. Halatang si Boss Pei ay isang disiplinado na binata. Kaysa sa ugali, Boss Ye, ayusin mo rin ang sarili mo. Ang ibig sabihin ni Boss Pei ay mag-ingat po kayo. Ano pa ba ang mga hilig gawin ni Boss Pei? Maliban sa pangangaliwa, lahat ay gusto ko. Boss Ye, bantayan mo rin. Ang iyong kalusugan. Nakaayos na ang trabaho ni Boss Ye. Kaya huwag kalimutan ng katawan. Tama iyan. Boss Ye, yung ano? Ano po, kakagaling lang ni Boss Pei. Baka medyo lito pa ang isip niya. Tungkol sa nangyari kanina, hindi mo ba dapat ipaliwanag? Pasensya na, Asistente Shen. Gusto ko lang ipaghiganti ang kaibigan ko. Si Huang Ye na naman. Sabi niya, taga-pamilyang Ye siya. Pero isa lang ang kilalang senyorita. Kaya akala mo anak sa labas siya ni Boss Ye. hindi ba? Ano ba talaga ang tingin niya sa akin? Pasensya na. Asistente Shen, kasalanan ko at naging padalos-dalos ako. Pero mali rin naman siya. Pinili ni Peng Fei Ye pakasalan si Mrs. Ye. Dapat ay hanggang dulo siya. Ang pagtataksil niya ay pumatay sa 4 na tao. Ang unang asawa, ang anak ng unang asawa, ang kabit at ang anak ng kabit. Kung ikakasal ako sa mahal ko, mamahalin ko siya habang buhay. Ano bang sinasabi mo? Basta si Boss Ye at Huang Ye. Hindi sila gaya ng iniisip mo. Ang dami mong alam ah. Ang ibig kong sabihin, Asistente Shen, nahuli rin kita. sa totoo lang, Kilala mo talaga si Huang Ye, di ba? Pareho kayo ng gamit na pabango. Ang dating nyo, pati ang kilos nyo ay iisang-iisa. pasensya na at mabibigo ko si Boss Pei. Sinabi ko lang, yun kanina, dahil naniniwala ako sa pagkatao ni Boss Ye. Hindi ko kilala ang sinasabi mong Huang Ye. Boss Pei, kailangan kitang paalalahanan na huwag nang mag-aksaya
ng pagod sa isang babaeng hindi mo naman kilala. Hindi siya kung sino-sinong babae lang, Asistente Shen. Bakit ba ang laki ng galit mo sa kanya? Anong laging galit? Wala naman akong... At saka, yung sinabi mo sa akin sa ospital noong gabing iyon. Pasensya na, Boss Pei. Sige na, Ate Huang Huang. Palalampasin muna kita sa araw na ito. Ang ganda ng sulat kamay ni Ate Huang Huang. Pero parang nakita ko na ito kung saan ang sulat ni Asistente Shen at ni Huang Huang Ye ay halos magkaparehong magkapareho. Hindi mo ba napansin iyon, Asistente Shen? Buti na lang, konti na lang talaga. Sige, maaari ka nang umalis. Kaya naman pala, iisang tao lang talaga sila. Ate, niloko mo ako. Kaya dapat kang managot dito kung makakasal ako sa taong mahal ko. Mamahalin ko siya habang buhay. Dahil ayaw mong malaman ko ang totoo mong pagkatao, magpapanggap na lang ako na walang alam. Tutal, kung gaano katagal man loloko ang isang tao, ay nakadepende naman sa nagpapaloko. Sheng, may problema sa kumpanya natin. Ano? Noong nakaraang linggo, tinarget ang pamilyang Shen ng mga kumpanya. Maraming kasosyong nasa antas ng 10 milyon ang biglang nagkansela ng kanilang mga kontrata. Kumusta kayo riyan? Uuwi na ako agad. Huwag kang mag-alala, maayos na ang lahat sa ngayon. Mabuti na lang, tumulong ang anak ng isang lumang kaibigan para mailigtas ang pamilyang Shen sa mas malaking pagkalugi. Sige, wag na nating pag-usapan iyon. Kumusta na kayo ng boyfriend mo? Nanay, ano ba ang sinasabi niyo? Sinabi na sa akin ng tita mo ang lahat. Talagang hindi mapigilan ang dila ni tita. Hindi ko alam kung sinong gwapong lalaki ang karapat-dapat para ang anak ko ay nagpababa bilang asistente niya. Para hindi na, imbestigahan ni nanay ang pagkatao ni Peye. Mas mabuting sabihing naghiwalay na kami. Luma na ang balitang iyan. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ganoon ba, Sheng? Bukod sa pag-atake sa pamilyang Shen, may isa pa akong gustong pag-usapan. Sakto at nasa lungsod ng Hai ka, ang pamilyang Pei sa lungsod ng Hai. Siguradong kilala mo sila? Siyempre naman. Hindi ba pamilya iyon ni Peye? Ayon sa kasunduan, dapat kang ikasal sa senyorito ng pamilyang Pei na si Pei Chuan. Ano? Akala ko noon, malayo ang ugnayan ng pamilyang Shenpei. Sino ang mag-aakalang may ganitong relasyon? Dahil pumanaw si Madam Pei, lumipat ang pamilyang Pei sa lungsod ng Hai. Higit sa 10 taon na walang balita, ang tumutulong sa atin ngayon ay ang anak ng ating benefactor, si Pei Chuan. Ma, naniniwala akong may iba pang paraan. Alam ko naman, bigyan lang si Sheng ng oras, makakahanap siya ng mas maayos at mas mabisang solusyon. Pero sa tingin ko, guwapo naman ang panganay ng pamilyang Pei. Sakto, at wala kang dinidate ngayon. Pwede naman kayong magkakilala muna, hindi ba? Ma, pinipilit mo lang yata akong magpakasal. Nagkataon pang nag-break kayo, ibig sabihin ay tadhana kayo ng batang Pei. Wisit na Peye. Nagpapasikat ba siya? Asistente Shen, wala ka kanina, sabi ni Boss Pei. Ililibre niya tayo ng hapunan. Pasensya na may lakad na ako. Mag-enjoy na lang kayo. Hello, Miss Shen. Ako si Pei Chuan. May oras ka bang makipagkita? Wala. Bigyan mo ako ng kaunting oras dahil gusto kitang makausap tungkol sa inyo ni Xiaoye. Miss Shen, ano ang gusto mong inumin? Huwag na. Gawin na natin ito ng bilis-bilis. Tanggapin mo na ito. Munting regalo lang. Salamat sa panahong ito sa pag-aalaga sa aking bunso. Ito ba ang katapatan ni Sir Pei? Pasensya na at kitid isip ako. Hindi ko ito matatanggap. Huang Ye o Man Shen. Alam ba ng aking bunso na pinapaikot mo lang siya? Hindi ko alam ang balak mo, pero mula kay Peye, wala kang makukuhang anuman.
makukuha. Akala ko talaga noong una na dahil sa masamang kuya ko, ay pinalayas siyang parang tuta. Alam mo ba sa bar, kung paano siya minaliit doon? Alam mo ba ang pagod ko para makipag-usap sa partner at gamitin ang connection ko? Kaya sabihin mo, Sir Pei, ano ba ang nakuha ko sa kanya? Sige nga, Sir Pei, ano bang nakuha ko sa kanya? Kung nanghihinayang ka lang, sasayang na to sa kanya. 3 beses ko yung babayaran. Pero ang kondisyon ay, iwanan mo si Xiaoye. Sa tingin ba ni Sir Pei, ay kailangan ng pamilyang Shen ng pera? Hindi sa pera, kundi kailangan nyo lang ng asong kasing amo ni Xiaoye. Alam na kaya ni Pei Ye ang tungkol sa pagpapanggap ko bilang Huang Ye. Niloloko lang ako ng matandang fox na to. Hindi ako pwedeng umamin. Ang nagpalayas sa kanya sa pamilyang Pei at ginawa siyang askals ay ikaw na kuya ko. Ang sakit na naibigay ko sa kanya ay wala pang isa sa bawat 10,000 ng ginawa mo. Kahit ikaw pa ang kuya ko ni Pei Ye, wala kang karapatang paalisin ako. Miss Shen, bilang iyong nobyo ay pinapaalalahanan kita na linisin ang mga batang sinta sa paligid mo, pati ang mga batang maangas, para masigurong ang ating kasal ay walang magiging problema. Gusto mong maging nobyo ko? Handa ka na ba na masaksak ko? Napakapanapanabik. Mahilig pala sa ganito si Miss Shen. Kung kailangang makasal sa pamilyang Pei, si Pei Ye ang pipiliin ko. Imposible. Kahit ikaw o siya, ay walang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Nasaan ka? Dahil ba may lakad ka sa kaibigan mo, hindi mo nasasagutin ang tawag ko? Magmamadali ako. Bakit hindi ko pwedeng piliin si Pei Ye? Sa grupong Pei, una, wala siyang kakayahan. Pangalawa, wala siyang boses. Hindi papayag ang lupon ng mga direktor ng 2 pamilya. Oo nga, bakit ko ba nakalimutan yun? Dahil kay Pei Ye, talagang nagiging dala ng puso na ako. Kung ganoon, wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ko iiwan si Pei Ye. At hindi rin ako papayag sa kasal sa pamilyang Pei. Salamat Sir Pei sa pagtulong sa pamilyang Shen na malusutan ang krisis. Ang mga susunod na problema, ako na ang bahalang lulutas. Paano kung ang kasal ay para kay Pei Ye? Anong ibig mong sabihin? Mukhang si Miss Shen ay tapat na nagmamahal sa aking bunso. Kung talagang para sa ikabubuti niya ito, dapat mong gamitin ang kasal na ito para gisingin siya ng husto, para hindi na siya maging tuliro lang sa buhay. Pagdating ng oras, pera, kapangyarihan at ang mahal niya, wala siyang matitira. Hindi ako papayag. Ayaw ko siyang saktan sa ganoong paraan. Dahil mahalaga sa iyo ang bunso na ito. Importante ba talaga kung magtatagumpay siya o hindi? Sa loob ng lupon ng mga direktor, napuno na ito ng mga kamag-anak na malayo na sa pamilya. Guguho ang kumpanya balang araw. Kailangan ko ang tulong ni Pei Ye. Ito ang responsibilidad na dapat niyang pasanin. Sinaktan mo na siya noon bilang si Huang Ye. May pakialam ka pa ba bilang si Man Shengshen ngayon? Siyempre may pakialam ako. Gumamit ako ng napakaraming kasinungalingan para pagtakpan ang unang pagkakamali. Tiniis ko ang paulit-ulit na takot na baka mabunyag ang lahat. Para lang manatili sa tabi niya. Sige, dahil bunso ko siya, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Siyempre, depende na yon kung kakayanin niya. Makukumbinsi mo si Pei Ye na bawiin ang kontrol nang hindi ibinubunyag ang tungkol sa kasal sa harap ng lupon ng mga direktor at ipakita ang kanyang galing sa negosyo. Gagawa ako ng paraan para kumbinsihin sila na ipakasal siya sa pamilyang Shen. Asistente Shen, anong nangyari sa'yo? Pei Ye, may itinatago ka ba sa akin? Kailangan kong ibunyag ang tunay na pagkatao ni Pei Ye para mapabalik siya sa pamilyang Pei. Sa halip na mag-aksaya lang ng oras dito. Anong bagay ba iyon? Nakahanap na ako ng matibay na ebidensya. Alam na kaya ni ate na nalaman kong siya si Huang Ye? Hindi. Baka dahil nahuli ako ng 7 minuto kanina. O noong nagmi-meeting tayo ay palihim pala akong natutulog o baka nakita niya ako na may natapong mantika doon sa kontratang pinirmahan na ng kliyente? Pasensya na, Asistente Shen. Kasalanan ko ang lahat. Sabihin mo, saan ka nagkamali? Nagkamali ako. Dahil hindi ako nakinig kay Asistente Shen, kahit alam kong mali ito. Alam ko na ang totoo.
na ikaw ang pangalawang senyorito ng pamilyang Pei. Paano mo nalaman? May nagsabi ba sa iyo? Pasensya na. Hindi ko sinasadyang itago ito sa iyo. Ako ay hindi lang alam kung paano magpapaliwanag. Kaya, anong ebidensya ang alam mo? Sa totoo lang ay wala talagang ebidensya. Nakita ko lang ang balitang pinansyal ni Pei Chuan. At nabanggit din sa isang panayam noon na mayroon siyang bunso na mas bata ng 5 taon. Sinubukan lang kitang hulihin. Ako, Kaya, Peye, bakit hindi na lang natin ilipat ang laban? Bumalik sa pamilyang Pei. At bawiin ang lahat ng sayo. ayaw kong bumalik. Bakit? Hahamakin mo ba ako? Dahil lang ako ay boss ng isang maliit na kumpanya. At maliitin mo ba ako? Siyempre hindi. Ako ay... Ang pamilyang Pei ay kay Pei Chuan. Wala itong kinalaman sa akin. Ang laki ng pamilyang Pei ngayon ay dahil lahat sa pagsisikap ni Pei Chuan. Siya pa rin ay kuya ko. Ayaw kong dahil lang sa pera ay mag-away kami hanggang kamatayan. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't kapipirma lang natin ng malaking kontrata sa pamilyang Ye? Pamilyang Ye. Akala ko dahil sa prinsipyo ni Boss Pei, ay gusto mo na namang kanselahin ang kontrata. Gusto ko lang panatilihin ang ganitong buhay. Sa tingin ko ay maayos naman ito. Nasa akin ang wangwang teknolohiya. At nandiyan ka, sapat na iyon para sa akin. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Kahit anong mangyari, ayaw mo talagang bumalik sa pamilyang Pei. Basta't hindi ka magsisisi. Kapag tinalo mo si Pei Chuan, ay papayag akong makipag-engagement sa iyo. Mula nang mangyari iyon, tila naging malamig sa akin si Asistente Shen. Kung babalik ba ako sa pamilyang Pei, mahalaga ba talaga iyon sa kanya? Boss Pei, narito ang mga dokumentong kailangang pirmahan. Sige. Hindi mo na ba kailangang suriin? Ang mga dokumentong dumaan kay Asistente Shen. Tiwala akong walang magiging problema. Boss Pei, walang permanenteng kasama sa trabaho. Kundi interes lamang. Walang sinuman ang hindi nagkakamali. Baka kailangang mag-ingat sa iba, pero tiwala ako kay Asistente Shen. Dapat ba akong magalak? Na makuha ang 100% na tiwala ni Boss Pei? Ako ang dapat magalak na mayroon akong mapagkakatiwalaang asistente. Boss Pei, narito ang galing sa grupong Pei na imbitasyon sa engagement sa darating na Biyernes na ito. Kuya ko, kanino siya makikipag-engagement? Kanino ba siya ikakasal? Sa ugali niyang adik sa trabaho, siguro ay kasal negosyo lang yan, hindi mahalaga. Oo, nga pala. Libre ka ba sa susunod na linggo? Gusto kitang isama. Wala akong oras. Sige, sa susunod na lang tayo pumunta. Laging wala. Boss Pei, may mga personal akong kailangang ayusin. Kailangan kong mag-leave ng 1 linggo. Sige. Boss Pei, habang wala si Asistente Shen, alagaan niyo rin ang inyong sarili. Kai, ang daming nagpapakasal ngayon. Ang pag-leave ni Asistente Shen, mukhang magpapakasal din siya. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Pasensya na, Boss Pei. Hindi ko dapat sinasabi ito habang nagtatrabaho. Paano siya magpapakasal sa ibang tao? Sheng, bakit bigla ka na lang ikakasal? Hindi kasal, kundi engagement. Biglaan pa rin yan. Ang pinaka-importante, hindi si Peye ang pakakasalan mo, kundi ang kuya niya. Sa huli naging ate ka na. Alam ko na, may twist sigurado to. Tumakas sa kasal ng 99 na beses. Huwag kang tatakas sexy na sekretarya. Tama ba? Ano bang iniisip mo?
Mapang-aping kontrabida. Kinuha ang singsing ko. Gusto mo bang pakasalan ako? Pei Chuan, inosente ang yaw-yaw namin. Hindi niya magugustuhan ang tulad mong tuso at mapanlinlang. Oo, kaming mga tuso, gusto namin ang mga inosente at mabait. Tama ba, Miss Shen? Iba ang gusto. Iba ang nararapat. Kumpara sa hangal na si Peye, mas bagay ako. Dahil sa pamilyang Pei, ako ang nasusunod. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Hindi ako papayag sa kasal na ito. Pei Chuan, umalis na ako sa pamilyang Pei. Ano pa ba ang gusto mo? Dahil lang sa wala kang magagawa sa akin, kaya ko siya pakakasalan. Hindi mo dapat siya idinamay dito sa gulo. Ate, sabihin mo sa akin, pinilit ka ba niya? Bakit bigla kayong magpapakasal? Peye, alam mo na ba ang totoo? Akong pagkatao noon pa. Ako? Oo, alam ko na. Pero akala ko, ayaw mong malaman ko, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Peye, mabuti na rin ito. Tabla na tayo. Sa ganitong paraan, pwede na akong magpakasal sa kuya mo. Patawad ate. Hindi pwede. Hindi mo ako pwedeng iwan. Ate. Irespeto mo ang ate mo. Manahimik ka na lang. Kahit manahimik ako, hindi nito mababago ang kasal ng pamilyang Pei at Shen. Peye, nababaliw ka na. Kung kailangang magpakasal ang pamilyang Shen at Pei, bakit hindi na lang ako? Bakit? 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 Hindi mo rin gustong si Peye ay manatiling isang walang kwentang kaawa-awa lang. Peye, isang isinantabi ng pamilyang Pei na batang layaw. Walang galing at walang kapangyarihan. Anong karapatan mong piliin kita? Ate! Hindi ba't sabi mo noon? Oo. Sinabi ko nga na hindi kita hahamakin. Dahil iyon ay hindi naman talaga kita isinasama sa aking pamantayan. Mabuti ka man o masama. Ano bang pakialam ko? Huling tanong ko na ito. Kahit anong mangyari, ayaw mo talagang bumalik sa pamilyang Pei, di ba? Kaya noong oras na iyon, kung bumalik ako sa pamilyang Pei, magkakaroon tayo ng pagkakataong magkasal, hindi ba? Ate, ako, nagsisisi na ako. Babalik na ako sa pamilyang Pei. Kahit anong gusto mo, ipaglalaban ko para sa iyo. Ate, bigyan mo ako ng pagkakataon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ate. Peye, huli na. Labas ka na sa laro. Ate. Ate, pakiusap, bigyan mo ako. Ate. Ate. Ang relasyon ninyo ay mali na simula pa lang. Hindi ito magtatapos ng mabuti. Ang aking bunso ay hangal at baliw. Hindi siya hangal. Basta't gugustuhin niya, kaya niyang gawin ang lahat. Sana nga ay magkatotoo, Miss Shen, para hindi tayo mabuko. Umalis ka agad sa lungsod ng Hai. Kahit na tayo ay magpapakasal, susundin ko ang ating kasunduan na tulungan ang pamilyang Shen. Hindi na kailangan. Ang lahat ng ginagawa ko ay para kay Peye. Hindi para sa tulong ng pamilyang Pei. Sa sarili kong kakayahan, maipabangon ko ang pamilyang Shen. Mag-alala ka na lang sa sarili mo. May mga bagay akong dapat gawin. May mga hamon ka ring dapat harapin. Peye, paalam na. Kailan ang buwan? Alak sa langit. Palasyo sa langit. Anong taon na? Ang maaari nating palaguin na plano para sa mga influencer. Boss Shen, tingnan niyo ang aming mga plano. Kontento ba kayo rito? Sir Liu, sa mga planong ito, gusto mong makipag-ugnayan sa pamilyang Shen. Masyado mo naman akong minamaliit. Si Sir Leo, ngayong quarter ay ikapitong beses na rito. Pero sa bagay, sino ba ang ayaw kay Boss Shen? Oo nga, noong nagkaproblema ang pamilyang Shen, akala ng lahat sa industriya ay babagsak na ang pamilyang Shen. Sinong mag-aakalang 2 taon lang ay nag-public na? Ang mga kasosyong nang maliit sa atin noon ay siguradong punong-puno ng pagsisisi. Maling oras para magkasakit. Kung kailan, may mahalagang hapunan ngayong gabi. Gulot patayan sa mayamang pamilyang Pei. Gulot patayan sa mayamang pamilyang Pei. Narito ang ulat mula sa eksena. Boss Pei,
Sabi-sabi na ang dating Boss Pei ay napaalis sa lupon ng mga direktor dahil hindi siya tunay na anak ng pamilyang Pei. Totoo po ba ang hinalang ito? Boss Pei, sa biglaang pagbabalik niyo sa pamilyang Pei, ano ang dahilan ng pagbawi niyo ng kontrol? Maari niyo bang ibahagi ang sikreto ng inyong tagumpay? Ang prioridad ngayon ay ang tapusin ng lahat ng daming galit at ayusin ang lahat ng atraso. Man Shengshen, hindi ba ito ang iyong inaasahan? Ngayon ay naging isa na siyang desidido at walang butas na eksperto sa negosyo. Hello. Sheng, bakit ka napatawag ng biglaan? Bawal na ba kitang tawagan kung walang dahilan? Siyempre naman pwedeng-pwede. Sino ang kausap mo sa telepono? Bakit may boses ng lalaki sa tabi mo? Nagbibinata na kasi ang tatay ko. Mamaya na tayo mag-usap, Sheng. Parang may sunog sa kapitbahay namin. Bakit parang pakiramdam ko? Pamilyar na pamilyar ang boses na yon. Boss Shen, naipadala ko na ang mga impormasyon tungkol sa pag-hire. Nakatanggap kami ng 52 resume. Ito ang mga detalye ng mga aplikante. Peye. Shen, Pei. Kahit gumamit siya ng alias. Sigurado akong siya, si Peye. Nakabalik na siya sa pamilyang Pei. Kahit saang anggulo mo tingnan, hindi siya dapat maging asistente ko. Ang prioridad ngayon ay ayusin ang lahat ng daming galit ng malinis at maayos. Kaya si Peye ay nandito para maghiganti sa akin. Kanselahin ang interview ng taong ito kahit na hindi ito patas. Ang hanap ko ay personal na asistente. Hindi isang bomba na sisira sa aking konsentrasyon. Sigurado po ba kayo? Boss Shen, ang mga kwalifikasyon niya ang pinakamaganda. Siya ang pinakaangkop para sa inyo. At saka, Tama na. Kahit gaano pa siya kaangkop, ayaw ko sa kanya. pero Boss Shen, ang mga aplikante ay nasa labas na ng pinto. Kung paaalisin natin siya agad, baka hindi maganda? Anong sabi mo? Paumanhin po, Presidente. Dito po ba ang interview para sa asistente? Excuse me, ito ba ang final interview para sa espesyal na asistente ng Presidente? Kumusta? Ako si Shen Pei. Isang karangalan ang makasali sa final interview na ito. Peye, tigilan mo na ang pag-arte. Balak mo bang magpanggap na ngayon lang tayo nagkita? Kung unang pagkikita ba natin ito, ay syempre nakadepende sa iyo. Sa tingin ko, wala akong atraso kay Boss Shen. Bakit naman kakanselahin ni Boss Shen ang pagkakataon ko sa interview? Wala akong obligasyong magpaliwanag sa iyo. Lumabas ka na. Susunod. Pasensya na ha, wala na kasing susunod. Hiniram ko lang ito sa mesa ng tauhan mo. Pinaalis ko na silang lahat. Boss Pei, alam mo ba na madayang laro ang ginagawa mo? Boss Shen, kung gusto mo akong parusahan, i-hire mo muna ako sa kumpanya. Tatawag ako ng pulis. Boss Shen, tatawag ka ba ng pulis para huliin ako? Kahit na ang lahat ng sasabihin ko ngayon ay maaaring maging ebidensya, pero sana ay bigyan ako ni Boss Shen ng pagkakataong magpaliwanag. Man Shengshen! Man Shengshen! Man Shengshen! Ano ba ang nangyayari sa inyong mga kapamilya? May sinat na ang pasyente ng 2 araw na. Kung pinatagal niyo pa ito ng kaunti, baka mauwi na ito sa pulmonya. Mabuti na lang at mukhang maayos naman siya. Bukas ay maaari na siyang makalabas ng ospital ng normal. Salamat po, Doktor. Wisit, bakit ngayon pa ako nahimatay? Bakit kailangang mangyari ito? Sa harap mismo ni Peye? Boss Shen, kung hindi ka pagigising, hahalikan na talaga kita. 1 taon lang ang lumipas. Mula sa pagiging mabait na bata, naging ganito na siya kabastos. Halatang natuto lang siya sa kuya niya, na isang masamang impluensya. Salamat sa tulong mo, Boss Pei. Maaari ka nang umalis. Walang Boss Pei dito. Tanging asistente Pei lang. Kumain ka na. Anong gamot ito?
Cephalosporin? Ayaw kong inumin yan. Man Shengshen, wala ka na bang pakialam sa buhay mo? Ano bang pakialam mo? Nababaliw ka na ba? Peye, aso ka ba? Oo nga. Hindi ba't ako lang naman ang asong itinapon mo? Hindi ba't ako lang naman ang asong itinapon mo? Peye. Sa mga nangyari noon, patawad sa nagawa ko. Ang tinutukoy ba ni Boss Shen ay ang pakikipagsabuatan kay Pei Chuan o ang paglalaro sa damdamin ko? Alas 4 ng hapon ang pulong. Pareho. Pero kailangan ko nang umalis. Anong bayad ang gusto mo? Hanapin mo na lang ang isa ko pang asistente. Bitawan mo ako. Gusto ko maging asistente mo. Ikaw. Ito ang gusto kong kabayaran. Kapag ba hindi ako pumayag, ay hindi mo ako papayagang umalis. Oo. Sige, Peye. Ipakita mo sa akin. Ang galing mo bilang asistente. At titingnan ko rin kung ano ba talaga ang balak mo. Masusunod, Boss Shen! Ito ang impormasyon ng kliyente. Bibigyan kita ng 5 minuto. Pagkatapos ng 5 minuto, aalis na tayo. Salamat sa paalala, Boss Shen. Maghahanda na ako sa susunod. Kapag pumalpak ka, wala nang susunod pa. Ang bagong asistente ni Boss Shen, mukhang pamilyar ka. Saan ka nagtrabaho dati? Sobra naman ang puri, Sir Lee. Baguhan lang po ako sa industriya. Tinuruan lang ako ni Boss Shen. Boss Shen, hindi ito ang unang pagtutulungan natin. Pag-renew ay pinalitan ang asistente. May problema ba kayo sa amin? Dahil sa pagiging kumpidensyal, ang pagbabago sa mga pangunahing koponan ay kailangang ipaalam ng maaga. Sir Lee, masyado po kayong nag-aalala. Naisip ni Boss Shen na mahilig kayo uminom. At dahil malakas naman ako uminom, kaya nagboluntaryo akong sumama. Ang lakas uminom, ito ay 53 degree na mutay. Sir Lee, sa pagkakataong ito, naging padalos-dalos nga ako sa susunod na pag-uusap sa proyekto. Kusang loob akong aalis. Bilang tanda ng katapatan, iinom pa ako ng isa? Nababaliw ka na ba? Alak ito, hindi ito ang Sprite mo. Boss Shen, ayos lang ako. Hindi kita hahayaang uminom ngayon. Sige, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Ingat po kayo, Sir Lee. Kung kaya mo talagang uminom ng ganyan, dapat na siguro akong magduda kung ikaw ba ay peking Peye na. Ang laki na ng pinagbago ni Peye. Siya ay hindi na talaga ang dating Peye. Man Shengshen, anong karapatan mong mag-isip ng ganyan? Hindi ba't ikaw ang nagtulak sa kanya na maging ganito? Para ba maghiganti sa akin? Kaya ka ba nananatili sa tabi ko? Para makuha ang tiwala ko? Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang gawin ang lahat ng ito. Kahit paano ka pa maghiganti sa akin. Hindi ako lalaban sa iyo. Anong sinabi mo? Man Shengshen. Miss na talaga kita. Man Shengshen. Iniisip kita araw-araw. Mas iniisip mo ba ako? O mas kinakamuhian? Iniisip kita araw-araw. Peye, sigurado ka bang alam mo ang pinagkaiba ni na Huang Ye at Man Shengshen at sa mga panlolokong ginawa ko sa mga bagay na ito? Wala ka bang hinanakit sa akin? Ang tanging ikinasasama ng loob ko ay ang iniwan mo ako. Inaamin ko? Ang pagpunta ko rito sa lungsod ng yun para mag-apply bilang asistente ay may ibang layunin talaga. Pero ngayon sa pamilyang Pei, may bigat na ako tungkol sa ating kasal. Maaari mo ba akong pag-isipan muli?
Sumusumpa ako. Kung gusto mong maging Man Sheng Shen, maging Man Sheng Shen ka. Kung gusto mong maging Huang Huang Ye, maging Huang Huang Ye ka. Sumusumpa ako. Habang buhay kitang aalagaan at rerespetuhin. Ate, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Peye, hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Kundi ikaw lang ang may pagkakataong ito. Boss, Shen, matagal na kayong hinihintay ni Asistente Pei. Mukhang marami siyang bagay na kailangang iulat sa inyo. Pero hindi naman kailangang sumunod ng ganyan kadikit. Baka gusto lang talaga niyang umasenso. Sige na. Maaari na kayong umalis. Ate, ang hirap ng malayo sa isa't isa. Miss na miss kita. Talaga ba? Ate, pinuntahan agad kita pagkatapos ng trabaho. Ano bang gusto mong gawin? Gusto kitang halikan. Ngayon, ano ba ang relasyon natin? Basta, hindi pwedeng wala tayong relasyon. Ate Atang. Sige na. Nagbibiro lang ako. Ikaw ang alaga kong tuta. Ayaw kong maging tuta. Gusto kong maging nobyo mo. At maging asawa mo rin. Tama na. Oras ng trabaho ngayon. Walang anuman, ate. Tapos na ang oras ng trabaho.